Nasa higit 6.7 trillion pesos ang 2026 national budget na inaasahang pipirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos bukas ng umaga batay sa paunang advisory ng Malacanang. Mas mataas ito ng 7.4% kumpara sa 2025 budget at pinakamalaking budget sa kasaysayan ng bansa. Mula sa kontrobersyal na 2025 budget na punong-puno umano ng insertions, pork o discretionary fund at maanumalyang mga proyekto, dumaan sa mapanuring mata di lamang ng mga mambabatas, kundi ng publiko ang bawat hakbang na pinagdaanan nito. Ang bicameral conference meetings kung saan nangyayari umano ang maraming budget insertions at realignments noong mga nakaraang taon, ini-livestream sa unang pagkakataon pero ang hindi nakikita ng publiko ay ang diskusyon, lobbying at balitaktakan sa labas ng livestream sessions na sa pagsusuri ng ilang mga mambabatas ay marami pa ring red flags kagaya ng pork barrel, tumaas na unprogrammed funds at mga ayuda program na nagpapatindi lang umano sa patronage politics sa bansa. Ang Department of Education ang pinaglaanan ng pinakamataas na budget na umaabot sa halos 1 trilyong piso. Sinusundan niya ng Public Works and Highways, Interior and Local Government, National Defense, Health, Agriculture Departments. Nangako ang Malacanang na bubusisiin itong mabuti ang 2026 budget na ipinasa ng Kongreso. Pero ano nga bang pwedeng mangyari matapos i-review ito ng Pangulo? Pwede niya itong pirmahan ng walang pagbabago kung sa tingin ng palasyo ay tama at naaayon sa kanilang plano ang ipinasang budget ng Kongreso. Pwede rin niyang alisin o i-veto ang ilang line items sa budget kung hindi siya kumbinsido sa paggagastusan nito. Ang budget bill ay isa lamang sa mga panukalang batas na pinapayagan ng konstitusyon na portions lamang ang i-veto ng presidente. Ang ilang bills, all or nothing. Kapag na-veto na ang isang line item sa budget, tuluyan na itong aalisin as if it did not exist. Hindi pwedeng ilipat o i-realign ito sa iba pang proyekto. Kailangang ipaalam din ito ng Pangulo sa Kongreso sa pamamagitan ng isang veto message. Dito niya iisa-isahin ang mga line item na hindi niya inaprubahan at ang kanyang paliwanag. Nangyari na ito sa 2025 budget kung saan nasa higit 194 billion pesos na line items ang vinito ng Pangulo. Kabilang ang ilang flood control projects at unprogrammed funds na aniya ay hindi aligned sa priority programs ng kanyang administrasyon. Ang tanong, pwede bang baligtarin ng Kongreso ang desisyon ng Pangulo hinggil sa vetoed line items? Pwede. Pinapayagan ng konstitusyon na i-override ang desisyon ng Pangulo pero nangangailangan ito ng 2/3 na boto ng upper at lower chambers during a regular session. Hindi pa nangyayaring na-overturn ang vetoed line items ng Pangulo in recent years. Sa bigat ng mga aligasyon hinggil sa mga anomalyang infrastructure projects ng pamahalaan na nakapaloob sa budget noong mga nakaraang taon, isinusulong ngayon ang public participation sa budgeting process at transparency sa bawat proyektong ginagastusan ng buwis ng mamamayan. Ang tanong, kung seryoso ang Marcos Jr. administration sa paglilinis ng pamahalaan sa korupsyon, magagawa kaya ito? Yan ang sabay-sabay nating babantayan.